Nakangiting pinagmasdan ni Sangyon ang nagliliwanag na screen matapos nitong ipagbigay alam, na ang limit sa pag-summon ng avatar ay tumaas na at dahil dito magagawa na ng ating bida na mag-summon ng mas madaming avatar. Kasabay nito nagkaroon din si Sangyon ng panibagong skills na persona kaya't napangiti siya dahil inaasahan na ito ng ating bida. Ang persona ay isang special skill na magbibigay kay Sangyon ng kakayahang gamitin ang isang avatar bilang sisidlan ng kanyang emosyon. Isa itong skill na nabuo depende sa kinakailangan ng user, at dahil ito ang ipinagkaloob ng system na uunawaan ng ating bida na ito ang nararapat sa kanya. Matapos ang pagkakaroon ng koneksyon sa mga taong hindi niya kilala, tumulong sa iba at talunin ang makapangyarihang nilalang, na isang hindi normal na gawain para kay Sangyon dahil nakakulong lamang siya sa silid sa loob ng 2 taon. Nagawa niyang lahat ng iyon dahil hindi niya tinitingnan na totoo ang mga nangyayari, kundi para sa kanya ay isa lamang itong laro. Dahil ang katotohanan ay nakakulong pa rin siya sa loob ng silid, ngunit sa pagkakataong ito unti-unti nang sumisilay sa kanyang ang realidad. Lahat ng kalungkutan, pag-iisa, at galit na pilit niyang nilalampasan, maging ang negatibong pakiramdam na naipon simula pa noon ay iniutos niyang kunin lahat ni Hans, at ilagay sa isang sisidlan. Walang pag-aalinlangan namang sumunod ang avatar at kinuha ang lahat ng nakabarang negatibong emosyon ni Sangyon. Matapos ito namamanghang pinakiramdaman ng ating bida ang sarili, dahil pariwari nag-iba ito at muling nabuhayan matapos maglaho ang kanyang negatibong emosyon at malinis ang pakiramdam. Nilingan pa niya si Hans habang may pag-aalalang tanong sa isip, kung makakayanan bang i-handle ng kanyang avatar ang lahat ng negatibong emosyon mula sa kanya. Ayon naman kay Hans walang kailangan ipag-alala ang kanyang user, dahil ang sakit at pagkawasak ay bahagi na niya kaya't wala itong anumang epekto sa kanya. Alam ni Sangyon na ang nagsasalita para kay Hans ay walang iba kundi siya, ngunit gulat na napatanong kung bakit nag-iba ang pakaraan at tono ng pagsasalita ng kanyang avatar. Tumatawang napakapit naman si Hans sa kanyang noo at sinabing ang emosyon ay nagbibigay sa avatar ng sarili nitong personalidad. Magtatanong pa sana si Sangyon pero hindi na nagawa pa, dahil naaga ng malakas na pagsabog sa labas ang kanyang atensyon. Nang sumilip siya mula sa bintana tanaw niya ang makapal na usok dahil sa mga villain na umaatake sa Kanyueling City, kaya't nasabi na lang niya na polala na ng polala ang mga nangyayari. Agad namang sinaway ni Sangyon ang sarili sa kapinigilang lumingon, sabi niya sa sarili na kalimutan ang nakita dahil kaya na itong asikasuhin ng mga guards. Unang beses niyang maramdaman muli ng ganoon matapos ang mahabang panahon, kaya't patuloy na pagtangjing sinasabi na hindi na niya ito dapat pang pakialaman. Natigilan naman ang ating bida nang itanong ng kanyang avatar na Hans, kung talaga bang kailangan niyang dahilan upang pasain ang kasamaan. Matapos ay transfer ni Sangyon ang lahat ng negatibong emosyon kay Hans, nabigyan na ng linaw ang lahat na ang nararamdaman niya ay ang nakasanayang pagtakas. Ang totoo ay matindi ang pagnanais ni Sangyon na talunin ang masasamang naging dahilan ng kanyang kalagayan higit kanino man, ngunit dahil walang mahanap na lakas ay patuloy siyang gumagawa ng mga dahilan. Sa kabilang banda seryoso namang kapit ni Hans ang isang maskara, saka sinabing sa gitna ng pagguho ng mundo at pagtaas ng kaguluhan ang kawalan ng batas ang lumalaganap. Direkta niyang sinuot ang hawak na maskara habang nag-umapa sa paligid ang lakas ng kanyang kapangyarihan, seryoso at may pagbabanto pang sinabi ng avatar na siya na ang magiging batas ng mga ito. Matapos ito makikita pa na nataipak ang ilang bahagi ng bubong nang biglaang lumapag doon si Hans, mula sa itaas tanaw niya ang dalawang lalaking nag-uusap tungkol nangyaring ilang beses ng malalakas na pagsabog. Ayon pa sa isang lalaki bumubuo ang mga umatake ng isang organisasyon at kasalukuyang nagsasagawa ng terror attack, kaya't tanong naman ng isa pang lalaki kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ding dumarating na tulong. Habang nakatingin mula sa itaas si Hans nalaman niyang nakabuo na ng organisadong grupo ang mga villains, at nasabing mukhang wala na siyang dapat ayusin pa sa dinatnang lugar. Upang hindi masayang ang kanyang paglabas nagpagdesisyonan niyang gamitin ang dalawang mata, dahil ayon sa kanyang hindi siya babalik nang wala man lang dala. Sabay niyang pinakawala ng mga matang lumulutang upang magsilbing mata at tainga niya sa dilim. Inutusan niya itong hanapin ang mga makasalanang nagtatago, kaya't mabilis na naghiwalay ng landas ang dalawang mata. Mula sa madilim na sulok makikita ang grupo ng mga bully habang pinagkaisahang apihin ang isang lalaki, nakaluhod itong habang hawak ng mga lalaking nagtuwanan at layunin ng isa na gawing human astray,
Walang kaalam-alam naman ang mga ito na nakatingin na sa kanila ang isang matang inutusan ni Hans. Rinig naman mula sa loob ng maliit na bahay ang pagmamakaawa ng isang babae, yakap nito ang nag-iiyak at takat nitong anak habang isang lalaki ang nakatayo sa kanilang harapan na may hawak na sinturon. Walang awang pinagpapalo ng lalaki ang mag-ina at sa sobrang abala sa ginagawang kasamaan, hindi na niya namalayang may nakabantay na pala sa kanila. Kasabay nito isang magnanakaw naman ang bumasak sa bintana ng isang gusali, at lihim na naghahalungkat ng gamit na maaaring makuha. Kitang-kita ni Hans ang lahat ng kasamaang nagaganap sa city kaya't nasabi niya na maaaring ang mga nakita ay hindi mga villains, ngunit basura pa rin ang mga ito na kailangang makatanggap ng parusa mula sa kanya. At ang parusang iyon ay bigyan sila ng nag-umapa na trauma, at yukit ang takot sa kaluluwa ng mga ito. Kasunod yun mabilis na pinigilan ni Hans ang mga lalaki sa kanilang ginagawang karahasan, kaya't gulat na di nakagalaw ang mga ito maging ang kanilang banibiktima. Habang nagliliwanag ang mga mata tinawag pang binhi ng kasamaan ni Hans ang mga lalaki, saka pinagbantaang sa oras na muling umusbong ang kasamaan ng mga ito, sisiguraduhin niyang muling silang magkikita sa kadiliman. Nang inig naman sa takot ang mga ito at malakas na sigaw na lang ang umalingaw sa kadiliman ng gabi. Matapos pabulaykan ni Hans ang dalawang matang inutusan niya sa pamamagitan ng black magic, nasisiyahan niyang nasabi na nagagamay na niya ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ayon sa kanya ay kailangan pa niya ng mas marami kaya't itinaas niya ang kamay, kasunod ang paglabasan ng naparakaming mata na animoy nagsisilbing surveillance camera. Layunin ni Songyeon na malinis ang buong syudad sa pamamagitan ng kanyang avatar kaya't isa-isang pinakawalan ang nilikha nitong sandamakmak na mga clone. Isang pag-inat ang ginawa ni Hans matapos magdamag na itoon ang oras sa paglupog sa masasamang loob, at dahil dun nagkalat sa daan ang mga walang buhay na lalaki. Dahil sumisilay na ang araw humihina na rin ang kapangyarihan ng Eye of Darkness, kaya't limitado na itong magamit ni Hans sa umaga. Samantalang utay-utay itong naglayo sa mga kamay ni Hans na pagdesisyonan niyang maghanap ng ibang paraan upang hanapin ang mga kaaway sa maging sa umaga. Habang naglalakad at nag-iisip ng mas magandang paraan dahil hindi niya maaaring pag-alin ang mga undead sa mga kalsada, isang lumilipad na ibon ang nagkamaling maiputan siya sa ulo kaya't napahabol ng tingin ang medyo inis na si Hans. Nang makita ang lumulipad na mga ibon wala sa sariling nasabi niya na patayin ang mga ito at gagawing kanyang minions. Nang mapagtanto niya na taglay ng ibon ang matang nakakagala sa kung saan at kakayahan nitong makakilos ng malaya, walang pag-aalinlangan niyang nasabi na ito na ang kanyang kailangan upang gawing familiar. Ang familiar ay isang command magic na ginagamit ng mga salamangkero upang makontrol ang mga hayop at mapasunod sa kanila. Matapos ang ilang ulit na pagsubok ni Hans Asar siyang napasigaw dahil hindi niyang magawa ng perpekto ang nais na familiar. Habang nasa loob ng goblins den abala ang avatar sa pagsusuri sa mga hayop, dahil nais niyang gawin na mukhang normal ang mga ito sa kabila ng mataas na kontaminasyon ng kanyang black magic. Ang inaalala lang ni Hans ay kapag gumamit siya ng kaunting mana upang magmukha itong normal, magiging maliit ang kontaminasyon ng mga ito at liliit ang tayansa ng paghawa sa iba pang mga hayop. Dahil sa dilemang kinahaharap naisip pa ni Hans na ito marahil ang dahilan kung bakit kinaiinisan ng mga programmer ang debugging. Matapos suriin ang isang pusa ginamitan niya ito ng kanyang black magic at kinuntimina ng command spell na itinaas niya sa 3. Sandali pang tinitigan ni Hans ang nagliliwanag na pusa habang umaasang tagumpay niyang nagawa ang nais, ngunit ilang segundo pa ay animong nagwawalang maraming matang hayop ang tumalon mula sa hola. Gulat na napagilid si Hans kaya't malayang nakatakbo papaalis ang pas ang kinuntimina. Dismayado pang nasabi ni Hans na matapos ang halos 3 linggo pagsubok ay wala pa ring progreso ang ginagawa niyang ito. Ang ibong nakakulong ang huling specimen na meron si Hans kaya't desidido siyang magtagumpay na sa huling pagkakataon, at nang mailabas niya ito sa hola inis niyang pilit itong pinigilan matapos itong magpumiglas at ikampay ang mga pakpak. Habang hawak ito kinontrol ni Hans ang dami ng mana na ilalagay sa kaginamit ang contagious command spell, at sa huling pagkakataon nabuo niya ang actual final edit 3 saka nakahinga ng malalim nang makitang walang kibo ang ibon. Agad sinubukan ni Hans ang kanyang ginawang familiar kaya't mabilis itong lumipad patungo sa kapwa nito ibon. Sa unang tingin aakalaing isang normal lamang ito, kaya't ang naging palaisipan kay Hans ay kung contagious ba ang ginawang familiar.
Makikita naman itong nagtungo sa mga kasamahan niya ibon sa katumukan ng ilang pagkain kasama ng mga ito, at matapos lang ang ilang segundo natutuwang nasabi ni Hans na nagtagumpay siya, matapos mahawan pa ng kanyang familiar ang dalawa pang ibon na kasama nitong tumutukan ng pagkain. Ayon kay Hans ang mga infected na hayop na ito ay ang magsisilbing mata at tainga niya, kasunod nito mabilis niyang pinalipad ang mga ito saka inutos na hanapin ang kanyang mga kaaway. Sa kabilang banda hawak pa ng isang lalaki ang naiwang abo ng kapangyarihan ni Hans, at sa pamamagitan nito nakita niya at nalaman ang ilang katagang binitawan ng avatar bago ito umalis at iniwan ang kanilang lugar. Natigilan naman ang lalaking si Archbishop Lacius nang tawagin si Sir Tuskin mula sa likuran. Ayon sa General ng Order of Divine natapos na nilang ma-interrogate ang mga nakaligtas na vampira, at napag-alaman niyang walang matibay na koneksyon ng mga ito sa Immortal King's successor. Nasabi naman ni Lacius ba kailangan pa nila ng mas maraming impormasyon, dahil sa kasalukuyan ay patuloy na kumalakas ang kapangyarihan ng Immortal King habang tumatagal ang mga araw. Agad naman siyang napalingon sa suot na kwentes nang magsimula itong gumalaw at magliwanag, na animoy isang hudyat ng pagtawag sa kanya. Mabilis niya itong kinapitan ng dalawang kamay saka nagtanong kung anong nais ipabatid ng mga saintes. Ayon naman sa saintes na kausap muli niyang naramdaman ang presensya ng Immortal King, kaya't inutusang magtungo si Lacius sa isang kuweba sa bundok na matatagpuan sa hilangang kanluran. Yumuko naman ang lalaki habang hawak pa din ang kwentes saka nagpasalat, ayon pa sa kanya na hindi na muling bibiguin pa ang saintes na kausap. Habang binabalot ng katahimikan ang paligid sa gitna ng bundok, matatagpuan naman sa loob ng kuweba si Hans na seriusong nakaupo sa gilid. Napapatawa siya sa isip dahil hindi na kailangang siya pa ang mag-ikot, matapos utusan ng mga familiar niyang bigyan siya ng alerto oras na may ma-encounter na anumang halimaw. Nang ikek niya ang mga ito napansin niya ang pagkataranta ng kanyang familiar sa lupa kaya't nasisiguradong merong hindi magandang nangyayari, ngunit kapansin-pansin ang hindi nito pagbibigay ng alert sa kanya gayong ramdam ni Hans ang takot nito. Nang makita ni Hans kung sino ang mga paparating na pagtanto agad natigil ang kanyang mga pagtatanong sa isip dahil isang grupo ng tao ang patungo sa kanyang kinaroroonan. Takang naisip ni Hans kung bakit nasa ganoong lugar ang mga ito, kaya't napabalikwas ng mapagtanto na siya ang pakay ng grupo ni Sir Tuskin. Sa pamamagitan ng kanyang familiar sa himpapawid kita niya ang paglipag ng mga ito sa bakana ng kuwebo kung saan siya naroroon. Pinagtakha naman ni Hans kung paano nagawa ng mga itong perpektong maitago ang kanilang mga sarili. Gulat na napasigaw naman sa isip si Hans matapos tamaan ng palaso ang kanyang familiar sa himpapawid, kaya't mabilis itong walang buhay na bumagsak sa lupa. Tinawag pa ni Tuskin si Hans na panata mula sa kailaliman, saka sinabing hindi siya mailigtas ng kanyang tusong panlilinlang. Nakahawak sa espadang hinarap nito ang nakadungaw na si Hans, at saad pa na walang sino mang makakapagtago sa mata ng Divine, saka may pagbabantang sinabi na wala nang iba pang mapupuntahan si Hans. Kasabay ng paghugot ng kanyang espada utos pa ni Tuskin na sumuko na si Hans at harapin ang parusa ng mga Diyos. Napansin naman ni Hans ang suot nitong kwentes at naalala na ang simbolong ito ay ang paladin, base sa napag-aralan niya nung panahong nasa Barcoslack. Ang Divine Power ay isang taliwas na paraan upang kontrahin ang kanyang black magic, kaya't alam ni Hans na hindi ito magiging madali para sa kanya. Tanong pa ni Hans sa mga ito kung paano siya natagpuan ng mga nakasangla sa order. Napaatras naman si Hans matapos siyang atakihin ni Tuskin gamit ang espada, saka mariing sinabi na hindi niya pinahihintulutang magbitaw ng salita Hans. Habang nakatutok pa din ang espada dagdag pa nito na huwag subukan ni Hans na lukuhin siya gamit ang pilak nitong dila. Pang-osar naman ng avatar na tama lang ang supladong itsura ni Tuskin na bumagay sa ugali nito. Dahil dito naisipan niyang makipaglaro muna bago tuluyang tumakas, kaya't ginamit ang kanyang black magic upang atakihin si Tuskin. Napaatras naman ang lalaki dahil sa mapanlinlang na atake ni Hans, saka bumalik at buong paghahandang iwinasiwas ang espada, kasabay ang pagsabing hindi malilinlang ni Hans ang mensahero ng Divine. Tumusok ang matatalim na espada kay Hans hanang si Tuskin ay lalo pa itong kinapitan ng mahigpit at ibinaon. Nasabi naman ni Hans dito na papasurahan siya ng lalaki dahil sa pagbigay niya ng katarungan laban sa mas-asama. Depensa naman ni Tuskin na dahil sa pagyakap ni Hans sa Forbidden Power, ay wala na siyang pinagkaiba sa tinutukoy niyang mas-asama,
kasunod nito ang muling pag-akma ng gigil na atake. Natatawang sinabi naman ni Hans na kakaiba ang pag-iisip ng lalaki sa kaumakma din ng paggamit ng magic, ngunit takang napalingon na lang siya sa kamay matapos hindi magawang may galaw ito na animoy may pumipigil. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Hans na naging dahilan ng kanyang pagtilapon. Nang mapansin ng mga paladin ang akmang pagtayo ng paubo-ubong si Hans, agad inutos ng isa na ihanda nila ang kanilang himno. Sabay-sabay ang pagbukas ng kanilang bibig at pag-awit ng isang awitin na kakabingi para kay Hans, takip niya ang dalawang tainga habang ramdam ang unti-unting panghihina. Dagli niya pang pinalagutok ang buo sa kamay habang naiisip na maaari niyang pigilan ang mga ito, ngunit ayaw niyang saktan at pumatay ng mga inosente. Habang nakaupo si Hans rinig naman niyang tinawag ni Tuskin ang membro ng choir, saka walang paabong ibinon ang kanyang espada sa likuran ng avatar kaya't gulat din itong napalingon. Malakas na sigaw pa ni Tuskin na ito na ang oras upang itali si Hans, habang nakabaon ang espada walang imik at tanging mura na lang sa isip ang nagawa ni Hans dahil sa pagkabigla. Kasabay ng paglakas ng awit ng mga manganganta lumitaw ang isang kulay gintong kadena, na agad na pumulupot at bumaon ang mga talik nito kay Hans. May pagsisising na pamura pa sa isip si Hans habang nakatali sa kadena at nakabitin sa harap ng mga paladin. Wala siyang magawa sa gitna ng ganoong kalagayan at hindi niya kayang gumalaw o mag-cast man lang ng spell, dahil ang kedanang nakapalupot sa kanyang at ang himno na patuloy na naririnig ay nakatalaga upang pigilan siyang makatakas. Habang nakabitin sa taas na gawa pa ni Hans na asarin si Tuskin, dahil ayon sa kanya ay napakaraming paraan ang ginawa ng mga ito upang mahuli lamang siya. Saad naman ni Tuskin na wala pang masama ang nagagawang makatakas sa cave ng iyon, tanong pa niya kung handa na bang sumuko si Hans. Hindi naman nagawa pang umimik ni Tuskin matapos makita ang pagngisi ni Hans, at sabihin wala siyang balak sumuko. Ayon pa kay Hans dahil wala nang masabi sa kanya si Tuskin ay ito na ang oras upang maghiwalay ang kanilang mga landas, pang-asar pa niya na sumunod ang mga ito kung kaya siyang habulin ng tinawag na Pawns of Order. Nagpalabas naman ng kuryente mula sa espada si Tuskin, bagaman hindi niya alam ang pinaplano ni Hans ngunit sisiguraduhin niyang hindi nito magagawang makaalis. Kasunod nito pinakawalan niya ang isang malakas na atake, at layuning patamaan at tapusin ang nakagapos na si Hans. Habang papalapit naman ang nagliliwanag na espada, tumatawang nag-aantay pa si Hans dahil ayon sa kanya ay masasayang lamang ang pagsisikap ni Tuskin. Dahil kahit gaano pa kalakas ang gapos sa kanya nagawa pa rin niyang isang iglap na makaalis, matapos i-unsummon ni Sang-yon. Naiwan si Tuskin na nanlalaki ang mga mata dahil aniya ay napaka-imposibleng nagawang makatakas ni Hans, halata pa ang paghanggos nito dahil sa lakas ng atakeng pinakawalan. Sa kabilang banda habang tirek ang araw sa syudad tanong ni Sang-yon sa isip kung sino ang lalaking nakaharap ng kanyang avatar. At nakahilata sa kama na memorable niyang naiisip ang kanyang sitwasyon, dahil sa tingin niya ay nahaharap sa matinding kaguluhan. Matapos makaaway ang The Vow of Abyss, Vampire Clan Brokoslak at maging ang Order of the Divine na pinakamakapangyarihan sa buong realm. Nanlaki naman ang mga mata ni Sang-yon kasunod ang pagsuri sa kanyang karma shop, at nang makita ito agad niyang napagtanto na ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng kanyang karma shop, ay dahil nagawa niyang makuha ang di inaasahang atensyon ng Bopong Realm. Napaubo pa si Sang-yon sa kasinabing sa sunod na niya ito aalalahanan, at uunahin muna ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Sa kalagitnaan ng gabi muling nagpaikot-ikot si Hans sa city upang masusing mapag-aralan ang kanyang di pagaanong kabisidong kapangyarihan. Habang tinitingnan ng grupo ng mga kuting kasama ang kanyang familiar na nakapaligid sa isang delata ng pagkain, layunin ni Hans na makita ang bunga ng ilang araw niyang pagsusumikap. Simple lang ang konsepto ng magic na inilaga niya rito, ang enslaved host ay magagawang makahawa ng dark magic sa pamamagitan ng pagsalamuha sa iba. Sa pamamagitan nito dadami ang magsisilbing mata at tainga ni Hans, at hindi magtatagal ang buong soul ay masasailalim na sa kanyang pagbabantay. Sa pamamagitan ng isang pusa na kayang familiar, nakita ni Hans ang unang senyales ng karahasan sa loob ng isang madilim na silid. Nasa loob nito ang nagmamakaawang babae para sa kanyang buhay, napalingon naman ang paang babae sa itaas ng may maramdamang taong naglalakad. Agad niyang sinigawan ang lalaki sa labas at humingi ng tulong, ngunit para itong binging nagpatuloy lang sa paglalakad.
Lugmok na napakapit na lang sa rehas ng bintana ang babae dahil sa kawalan ng pag-asa, saka malakas na sigaw na lang ang nagawa ng hilahin siya sa buhok ng kumidnap at nagpapahirap sa kanya. Isang lalaking may malahalimaw na aura ang may hawak ng kutsilyo, habang tutok ito sa leeg ng kaawa-awang babae. Nakangiti pang pahayag ng halimaw na lalaki na sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, kahit mamaos ang babae kasi sigaw ay walang sino mang makaririnig dito.